Sa mapagpalang araw po mga lodi. Ito po, meron po tayong honeybee galing Bicol. Mas masarap po sana yung honeybee na ang may itlog ay yung laywan. Mas masarap po ang honey nun kumpara do sa pokyutan na tinatawag, yung common, yung malalaki. Pero ito po yung tinatawag na wild honeybee. Iba po ang lasa at ang amoy nito. Kapag peki po yung may ginamit lang na arnibal na mandaraya, yung ginagamitan ng asukal, iba po. Ito po, sa amoy pa lang alam mo na kung peki o tunay kapag ikaw ay gumagamit ito. Pero nakatikim na. Saka po ito malabnaw. Yung arnibal po na mayroon ng halo na binebenta, iba po. Saka po ito, may mga pamamaraan po tayong alam. Ang pinakamadabis po na hindi madadaya, yung sasawsaw mo yung isang bagay na tulad ng kahoy, sawsaw mo dyan, pagkatapos saka mo isindi sa apoy. Hindi po kasi magliliyab yung kapag peke yung honeybee. Pero pag original po, magliliyab po. Ayan mga lord. Yung peke po, tignan po ninyo. Hindi ganito kalabnaw. Ayan o. Malapot po. Ang sarap po. Talagang iba-iba yung lasa niya kumpara doon sa peke. Ang sarap po ito palaman ng tinapay saka sa kape. Instead na asukal, ito na po ang gagamitin nating pang patamis. Ayan mga lodi. May mga pamamaraan, di ba? Nilalagay sa rep. Yung iba naman, ano nga ba yan? Tinetesting nila yung pag nilagay sa tubig daw malulusaw agad. Pero madadaya pa din eh. Na-testing ko na ganun eh. Yung isa talaga yung isasawsaw mo rito yung kahoy na tapos ilagay mo sa apoy kung magdidingas. Pag hindi po nagdingas, ibig sabihin may halo na tubig o asukal. Ito puro magdidingas agad. Saka iba po yung amoy sa lasa. Talagang wild po. Pangit din po yung cultured kasi asukal din na kinakain nun. Dito po talaga yung sa bulaklak. Ayan mga lodi, sarap. Babay, ang alalay papagupit na pala ako. Mukha na ako matanda. Salamat po.